Yo mga master, magbabalik Mr. DJ on TV. Yun, makamusta lang tayo sa mga butcher diyan. Shoutout pala sa inyong sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas. Yun. Pag-usapan natin yung tax natin dito sa Canada, yung mga butcher. May napapatanong kasi sa akin kung magkano yung tinatax namin. Depende yun sa tinatrabaho mo sa loob ng limang araw. Ako, tulad ko, ang skill ko dito is semi-skilled 1. So, depende. Sa loob ng 5 days, kung mag-OT ako ng isang beses o twice, sabihin na natin twice, mag-net ako ng mga 800 nun or 900 sa net na yon. Ngayon, pag ito-total yon sa gross, siguro mga 1.2 or 1.3. So, sa dalawang beses na OT, nabawasan ka na agad ng 500 o 400 Canadian dollar. Kung magkano yun? Napakalaki nun. Sabihin mo na lang mga 16,000 sa loob lang ng 5 days. Kaya, piruin mo, sa loob ng isang buwan, times 4 mo yung ganun na ginagawa mo na OT na twice a week. Sabihin mo na lang 20,000 per week yung tax mo. Ba, 80,000 sa loob ng isang buwan. Kaya ganun kalaki yung tax namin dito. Basta depende yun sa pinapasok ng OT. Doon na lang magkakatalo. Kaya lumalaki yung tax na binabayad ng mga butcher dito sa brand. Depende basta sa Canada. Marami kang trabaho, marami kang oras na pinagtrabahuan, malaki rin yung tax na ibabawas sa'yo. Kaya ganun kahirap dito. Pero ganun pa man yung mga tax namin dito, marami naman nagagamit eh. Tulad ng ako, pag nagpa-check up ako sa hospital, libre naman yan. Then meron akong mga kasama dito na parang kasakit o parang na-operahan. Parang ano sila, pag-check up din na-operahan sila, wala naman silang binayad. Siguro sa mga gamot na lang. Kaya malaking bagay yung tax namin dito. Yun. Ganun na nangyayari dito, kaya okay lang din kahit malaki yung tax. At least meron kang parang ipon na savings na hindi mo na mamalayan. Yun. Ganun lang. Kaya maganda dito sa Canada, maganda naman, kaya lang kailangan mo lang magsipag. Dito, no work, no pay. Yun. Ano na lang, sa mga magka-Canada, tara sa Canada. Apply ka na. Maraming salamat, Mr. DJ on TV. Yun, no? Salamat.